Ang topic na ibinigay, ang ating papag-aralan sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, bago tayo dadako sa ating mga memorial meeting, ay magkaroon muna tayo ng kunting Bible study about sa napakagandang pangako na ibinigay kay David, na ang pamagat ng ating reading sa umagang ito ay ang pangako kay David. The covenant with David, the sure mercy of David. Yan mga kapatid ang ating papag-aralan sa umagang ito. Kung titignan natin, sino kaya si David? Sino ba si David? Kung titingnan natin mga kapatid, sinabi niya, ang pangalang David ay ang ibig sabihin ay beloved. Beloved. Yan ang kanyang ibig sabihin ng pangalang David. Beloved, kung ang ibig sabihin ng salitang iniibig or beloved means dear to heart or dearly loved. O sinabi niya dito, mga minamahal kong mga kapatid, aking iniibig, dearly love, aking pinakamamahal, aking iniibig sa aking puso. Yan ang kanyang ibig sabihin ng beloved. Yan ang kanyang, kung titignan natin dito mga minamahal kong mga kapatid, sa pangalang David, may makikita, mapupulot na tayong aral dito mga minamahal kong mga kapatid. Bakit siya tinuring na ang kanyang pangalang David na means beloved? Even ang ating sinabi din ng ating mga apostol, gayon din ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, sinabi niya, kung ating babasahin sa mga Gawa chapter 13 verse 22, sinabi niya, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Yan ang ibig sabihin even ng ating Panginoong Diyos, sinabi niya, nakita ko si David na anak ni Jesse na siyang gagawa ng aking kalooban, na siyang ang taong gagawa para sa aking puso at ang magtutupad ng aking kalooban. Yan ang ibig sinabi, yan ang kanyang, bakit sinabi niya? Tutunghayan natin kung bakit sinabi niya, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Yan ang kanyang sinabi mga minamahal kong mga kapatid. Kung titignan natin, makikilala natin ngayon si David. Si David ay may sila ay magkakapatid na nabanggit sa ating banal na kasulatan, hindi na sabi dun sa ating banal na kasulatan, yung mga kapatid niyang babae, ang nabanggit lang dito sa ating banal na kasulatan is sila ay 7 magkakapatid. Si David siya ay isang bunso. Yan si David mga minamahal kong mga kapatid. Isang Bethlehemita, the son, anak ni Jesse, a mighty man, mighty valiant man, man of war, lalaki ng digmaan, lalaking mandirigma, prudent in matters, matalino sa pananalita, kamli, kaakit-akit na tao, at higit sa lahat ay ang Panginoong Diyos ay nasa kanya. Kung ating tutunghayan, yan ang katangian na mayroon si David. Kung ating babasahin yan ang kanyang ibig sabihin sa pangalang, kung yan ang katauhan ni David mga minamahal kong mga kapatid. Kung titignan natin ang kanyang pakikipagbaka, bago niya nakamit ang mga ganitong pangako, ang pinakadakilang pangako mga minamahal kong mga kapatid, mayroon pa siyang maraming pagsubok na daraanan bago siya naging hari. Unang-una sa lahat, mga minamahal kong mga kapatid, unang-una sa lahat, ang kanyang pakikipagbaka kay Goliath
Pangalawa, mababasa natin diyan doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 50, mga minamahal kong mga kapatid. Kung nga yan ang una niyang pakikipagbaka kay Haring Saul. Ano, kung titingnan natin dito mga kapatid, nung napatay niya si Goliath, bakit ang pangalawa ay si Saul, mga minamahal kong mga kapatid? Kasi si Saul ay nainggit kay David. Gusto niya itong, dahil sa isang awit ng mga babae nung siya paparating sa pagpatay niya kay Goliath, inawitan siya. Ngayon, si Saul naman ay nainggit at gusto niya itong patayin. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, sa pakikipagbakang ito ni Haring David kay Goliath, ay ni David kay Goliath, mga minamahal kong mga kapatid, dangal ang ipinakapaglaban niya, ang dangal at prinsipyo ng Israel. Kasi sa pagkakataong ito, kung ating babasahin, mababasa natin ang kasaysayan laban kay Goliath. Ang kanyang ipinakipagbaka dito, ang dangal at prinsipyo ng Israel. Kaya nga sinabi niya, ang pakikipagbakang ito ay para sa ating Diyos. Yan ang kanyang napalalunan. Kaya kung titignan natin, kaya nga isang tao lamang ang napatay kung titignan natin, isang tao lamang, makapangyarihang tao ang napatay ni David, ngunit inawitan siya ng mga tao sa Israel. Anong sinabi nila sa mga tao sa Israel? Kung ating mababasa diyan, mga minamahal kong mga kapatid, inawitan siya. Pagdating pa lang ni Haring David galing sa pakikipagbaka, ano ang awit nila? Pinatay ni Saul ang libo-libo. Datapwat ang pinatay ni King Saul, pinatay ni David ay laksa-laksa. Siya ay hari, inalintulad lamang sa isang 1,000, libo-libo. Ngunit si David ay inalintulad na 10,000 pinatay niya. Ano ang iniisip niya? Dito nga nagkaroon ng inggit. At ito ang kanyang unang pakikipagbaka, na matagal na pakikipagbaka. Yan ang kanyang pakikipagbaka laban sa kanyang kapatid, laban sa kanyang sangbayan at kay Haring Saul. Yan ang isa sa matinding pakikipagbaka niya, mga minamahal kong mga kapatid. At higit sa lahat, nung siya tumakas, pakikipagbaka niya sa kaila, mababasa natin in 1 Samuel chapter 23 verse 2. The Battle of Ziklag. Yan mga kapatid, ang pakikipagbaka niya laban sa mga hari, the Battle of Ziklag. Yan mga kapatid. Yan ang mababasa natin, yung Ziklag, yung mga Amalekita, ay sa 1 Samuel chapter 30. Yan ang mababasa natin sa kasaysayan ng pakikipagbaka niya. Kung titignan natin ang pakikipagbaka niya laban sa mga Philistine at noong siya ay hari na ito, mga minamahal kong mga kapatid. Philistine, mga Pilisteo at mga taga-Moab. At higit sa lahat, ang matinding pakikipagbaka niya ang laban sa Syria. At higit sa lahat, itong si King Hadadezer. Yan ang kanya. At ang pinaka matinding pagsubok na daraanan niya sa kanyang buhay ay ang pakikipagbaka niya sa kalaban niyang anak na si Absalom. Ito mga kapatid, kung titignan natin, lahat ng kanyang pakikipagbaka, ano ang lagi niyang ginagawa? Pakikipagbaka niya sa laman, pakikipagbaka niya sa sanglibutan, pakikipagbaka niya sa mga kapatid. Ano ang lagi niyang inuuna? The best spiritual armor of our life is ang tinatawag nating panalangin. Kung titignan natin mga kapatid, sa lahat ng kanyang pakikipagbaka na ating nabanggit dito, lahat ay nakasulat. Sinasabi niya ang kanyang panalangin. Lahat ay nakasulat. Mababasa natin dito sa sulat ng mga awit. Siya ang pinakamaraming sulat sa aklat ng awit. Kasi sa lahat ng kanyang ginagawa, ang Panginoong, inuuna niya ang Panginoon. Yan ang kasaysayan ni Haring David, mga kapatid.
Ngunit ang pinakamasakit na nangyari sa kanya, ito, ang kanyang pakikipagbaka laban sa kanyang anak na si Absalom. Kung titignan natin, si Absalom ay isang paborito niyang anak. Pinakapaborito. Kaya nga kung titignan natin, nung naghimagsik ang kanyang pinakapaboritong anak, ano ang kanyang ginawa? Pinatay niya lahat ang pinakamatinding kaaway, pero sa kanyang anak, siya ay umalis, mga minamahal kong mga kapatid. Siya ay tumakas. Ngunit sinabi ng kanyang mga alagad, mga kapatid, sinabi niya, nandito kami, lalaban para sa iyo, lalaban kami hanggang kamatayan. Ngunit ano ang sinabi ng hari? Kung titignan natin sa kasaysayan ng kanyang anak, tayo na, tumakas na tayo at walang ititirang buhay ni Absalom pag naabutan niya tayo. Ano ang kanyang ginawa? Tumatakbo siya habang siya'y umiiyak. Kung titignan natin, isang lalaki ng digmaan, ngunit sa kanyang anak ay siya ay tumakas. Bakit mga kapatid? Kasi kung titignan natin dito, mas matimbang ang dugo kaysa tubig, sinabi niya. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Even kasi kung titignan natin, nangyari ang mga bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, dahil rin sa kanyang kasalanan, nagawang kasalanan sa ating Panginoong Diyos sa pagpatay niya kay Uriah the Hittite. Dito mga kapatid, ngunit kung titignan natin, sa kanyang pakikipagbaka laban kay Absalom, mga minamahal kong mga kapatid, dito niya mismo inanap ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Ito kasi ang pinakamasakit na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Ano? Noong pinatay nila ang kanyang anak, ako nanawa ang namatay. Yan mababasa natin dito sa kasaysayan ng Second Samuel yan, mga minamahal ko. Nung namatay, anong kanyang sinabi? Ako na lang sanang namatay, wag lang ang aking anak. Kahit siya'y naghiga na tumaraydor sa kanya, iniibig pa rin niya. Dahil kaya kahit gaano mang kasama ang anak ay anak talaga, mga minamahal kong mga kapatid. Walang sino mang makapaghiwalay sa pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Kaya nga sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga binigyan siya ng isang napakagandang pangako dahil sa kanyang pakikipagbaka. Kung titingnan natin, mga kapatid, dito sa ating readings, sinabi niya, mga minamahal kong mga kapatid, bago niya natanggap ang mga bagay na ito, mga kapatid, yan ang kanyang naranasan. Bago niya nakikipagbaka sa kanyang anak, mga minamahal kong mga kapatid. Kung titignan natin dito sa ating readings, sinabi niya dito, igagawa mo baka ako, sinabi niya doon sa ating readings. Nakita niya ang kasaysayan dito, mga kapatid, sa background niya. Noong nakita niya sa nakatira siya sa isang palasyo, napakagandang palasyo. Ngunit ang bahay ng ating Panginoong Diyos ay nakatayo na doon lamang sa tolda. Yan ang kanyang napansin. Kaya nga kung titignan natin sa binasa ng ating kapatid kanina, si kapatid na Judel, kung titignan natin, sinabi niya, ipagtatayo mo baga ako ng isang bahay? Ano nga? Wag mo akong ipagtayo. Kundi, sinabi niya dito sa kanyang pangako, mga kapatid, siya na mismo ang ating Panginoong Diyos ang magtatayo ng isang bahay para sa kanya. Ano ang kanyang pangako? Kung titignan natin dito, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating binasa ng ating kapatid dito. In verse 12, sinabi niya, pagka ang iyong araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, ay aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan, at ikaw at aking itatag ang kanyang kaharian. Yan ang unang pangako niya, yan ang pangako. Pag sinabi niya,
pag si David ay matutulog, kapag siya ay mamatay na sinasabi niya, magtatayo siya kung kanyang ipagtatayo ang bahay ng aking pangalan at kanyang luklukan at ang kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking siyang sasawin ng panghampas ng mga tao. Ngunit ang aking kagandang loob ay hindi maiwalay sa kanya, gaya ng pag-alis niyan kay Saul. At sa iyong sangbahayan at sa iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatag magpakailanman. Kung titingnan natin dito mga minamahal kong mga batid, ano ang kanyang ibig sabihin ng kanyang ipinangako sa kanya? Kung titignan natin dito mga minamahal kong mga kapatid, ang pangako, ang pinakadakilang pangako ng Diyos kay David ay ito. Ang una ay ang tinatawag nating kaharian. Ang kaharian, sinabi niya dito, ang kahariang magpakailanman. Kung titignan natin, sinabi niya in Daniel, kung ating babasahin in Daniel chapter 2 verse 44 mga kapatid. Daniel chapter 2 verse 44, sinabi niya, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi putol-putulin niya at lilipulin niya ang lahat ng karyang ito at gayoy at yaoy lalagi magpakailanman. Yan ang ipinangakong kaharian na siyang forever, hindi magigiba kailanman. Yan mga kapatid. At higit sa lahat, kung titignan natin, ang kahariang itatatag dito sa ibabaw ng lupa. Mababasa natin dyan sa Apocalypse or sa Revelation chapter 5 verse 9 to 10, ayan ang kanyang sinabi. At higit sa lahat, pangalawa, ba't wala? Ba't wala? Naghang. At higit sa lahat, kung ating mabasa, kung anong klaseng kaharian nito mga kapatid, yan ang isa sa sinabi niya. Yan ang sinabi ng Isaiah chapter 30, kung ating babasahin sa Isaiah chapter 35 verse 1 to 5, sinabi niya, kung ating babasahin mga minamahal kong mga kapatid, ang Isaiah chapter 35 verse 1 to 5, at ang ilang ang hinaharap ng sayon. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak gaya ng rusa. Mamumulaklak ng sagana at magagalak ang kagalakan at awitan. Ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon, ang karilagan ng Kalmen at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, ang karilagan ng ating Diyos. Inyong palakasin ang inyong mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila, sa matatakoting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong mga takot. Na narito ang inyong Diyos ay paparitong may paghiganti, na may kagantihan ng Diyos at siya'y paparito at ililigtas kayo. Kung magkakayo'y madidilat ang mga mata ng bulag at mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkakayo'y lolokso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Yan ang pinangakong kaharian na siyang itatag dito sa ibabaw ng lupa. Gayon din sa sinabi ng Isaiah, yan yung mga batas na dapat nating sundin kapag nakapasok na tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kung sa Isaiah 35 pala minamahal kong mga kapatid, sinabi niya, yung mga mata ng bulag ay didilat, ang mga pipi ay aawit, ang mga pilay ay lulukso, na gaya nga tatakbo na parang usa
o lulukso na parang usa. Kung titignan natin ang usa mga isa sa pinakamailap na mahirap hantingin yan mga kapatid. Yan ang magiging katayuan natin kapag tayo ay nakapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, ang kanyang kaharian ay matatayo magpakailanman. At ang kanyang magiging binhi ay matatagpuan natin dito sa Luke chapter 1 verse 31 to 32. Kung ating babasahin mga minamahal kong mga kapatid, sinabi niya in Luke chapter 1 verse 31 to 32, sinabi niya, at narito maghililihi ka ng iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Isus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghari sa angkan Yakob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Yan ang ipinangakong kaharian. Sino ang maghari? Mga minamahal kong mga kapatid, walang iba ang kanyang sinasabing binhi. Bakit hindi si Solomon mga kapatid? Kasi sinabi niya in verse 12, natutulog kapag namatay na si Haring David. Ano ang nangyari sa kaharian ng ating Panginoong Diyos nung una? Ito ay nawasak sa itinayo ni Haring Solomon. Ngunit ang kahariang darating na ipinangako sa kanya, his throne will establish forever. Yan mababasa natin ang salitang magpakailanman. Ang salitang magpakailanman ay mababasa natin dito sa verse 13 and 16 mga minamahal kong mga kapatid. Yan ang kanyang pakikipagbaka. Yan mga kapatid, yan ang nakamit niya. Kung titingnan natin, bago itatayo, sinabi niya in verse 16 ng ating readings mga kapatid, at ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatag magpakailanman. Kung titignan natin mga kapatid, itatatag ang kaharian, makikita na ang kaharian ito, nandun na si Haring David. Makikita niya ang kanyang binhi, na ang kanyang ito pala ang ipinangako. Naka-sure na si David sa pinangakong ito na siya ay nandun na sa isang tinatawag na kaharian. Kasi kung titingnan natin matutulog, it means to say, hihintayin lamang niya ang itatatag na kaharian na magpakailanman. Kung titingnan natin mga kapatid, ang kanyang pakikipagbaka dito sa ating binasa kanina, yan mga kapatid ay bago niya nakamit ang mga ganitong klaseng pangako, ang pinakadakilang pangako na siya ay ang kahariang matatag magpakailanman na sana nawa sa bawat isa atin makasama tayo mga kapatid. Kaya nga sinabi niya in verse 18, sinabi niya mga minamahal kong mga kapatid, sinabi niya, nang magkagayoy ang Haring David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon. At kanyang sinabi, sino ako o Panginoong Diyos? At ano ang aking sangbahayan? At ako'y iyong dinala sa ganyang kalayo. Sinabi niya, sino ako? Sino ako o Diyos? Yang nagtanong sa kanya. Sino ako? Isa akong hindi niya ma-express ang kanyang kasiyahan mga kapatid. Kasi ang pinangako sa kanya na siya ay makakasama siya sa itatatag na kaharian dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid. Napakagandang ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Kung titignan natin, habang siya kanyang pakikipagbaka, mga minamahal kong mga kapatid, lagi niyang inaalala ang ating Panginoong Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Lagi siyang nanalangin, lagi siyang nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi niya in Psalms 139, even sa kanyang pagtayo, even sa kanyang pag-upo, sa kanyang pagtulog, sa kanyang paghiga, mga minamahal kong mga kapatid, ay lagi niyang inaalala ang ating Panginoong Diyos. Yan si Haring David. Yan siya na isang kagaya nga
Bakit sinabi niya doon sa ating tema kanina na a man after God's man after on heart ng ating Panginoong Diyos. Otherly beloved, kasi ginawa niya ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos maliban lamang sa kanyang kasalanan na nagawa kay Orya na kanyang kapatid mismo, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga kung titignan natin dito, sinabi niya in 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, sinabi niya, fight the good fight. Sinabi niya kung ating babasahin mga minamahal kong mga kapatid, in 2 Timothy chapter 2 verse 47, sinabi niya, bilang conclusion na ating pinag-aralan sa umagang ito, mga minamahal kong mga, in 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, sinabi niya, buhat ngayon ay nataan sa akin ang putong na katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghangad sa kanyang pagpapakita. Yan mga kapatid. Sinabi niya, nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Kagaya ng mga kapatid, tularan natin si Haring David. Nanawa makamit natin ang kanyang hindi lang si Haring David ang makatanggap ng kaharian, kundi nawa sa bawat isa atin mga kapatid na habang tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw na ito, makipagbaka tayo ng mabuting pakipagbaka kagaya ng ginawa ni David at ganun din kay Apostol Pablo mga kapatid na kanyang sinabi dito sa kanyang sulat kay Timothy in 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 na fight the good fight. Kaya nga't mga kapatid, kagaya ni David at ni Pablo, mga minamahal kong mga kapatid, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka laban sa laman, alang-alang sa ikabubuti para sa ating kaligtasan mga kapatid. Nanawa sa kaunting aral na aking binigay ay nakapulutan sa aral na ito. Hanggang dito lang at maraming salamat.